Sa ato nagapangunang balita, partial opening sang Ungka flyover nag-umpisa na subong nga adlaw. DPWH 6 nagpanindugan nga may basehan nga safe nga paagyan sa light vehicles ang flyover. Halong gid ha, ano naman ayhan ang nangin eksperyensya sa mga kapuso natin nga motorista nga naglabay sa flyover. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilanta. Masobra ang isa ka tuig liwat nga ginbuksan ang Ungka flyover sa mga salakyan. Umpisa subong nga adlaw mahimo nga makalabay sa inner lanes sang flyover. Ang four-wheeled light vehicles umalin alas 6 tubtob alas 9 sang aga, kag alas 4 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. May ginpahamtang nga enforcers agud magmando sang trapiko kag masiguro nga nasunod ang guidelines sa kung sino la ang pwede makaagi. Kaangay sang pila ka motorsiklo nga ginsaway sang nagtuyo nga maglabay sa ibabaw. Sige-sige lang yang daloy sa atong traffic area. Which means to say, maghatag siya sa pag-decongest sa aton intersection sa dalong sa aton nga Ungka flyover. Nasangit naman ang blinkers sang ambulansya nga ini bangod 2.30 meters lang ang vertical clearance nga ginpahamtang sang DPWH. Suggestion ko daw, medyo taas-taasan gamay para tanan nga emergency vehicle nga magi, dyan sa babaw magi. Kasi hindi tanan nga ambulansya, pare-pareho ang size po. May mga ambulansya subo nga mataas. Sa pihak na nangin matawhay ang pagbukas ng flyover kaina sang aga, nagakabalakang pila ka mga nagatrabaho sa mga establishmento sa idalom sang flyover. Siyempre, yung ladang flyover sa tunga, gayuhob, ang tendencies na mamasi maglinog, malusod, kagdelikado sa mga tao o sa mga salakyan sa dalang galagi. Ang kaso, kung matabong na, kamugid man ang mano ang mga galagis-grasya, gamot ang gagagit ng tao. Ginlimitahan lang sa 40 km per hour ang speed limit sang salakyan nga makaagi diri sa ibabaw sa Ungka flyover. Kunang iba na nagakahangawa, pila naman sa mga motorista ginakabig bentaha ang pagbukas liwat sa Ungka flyover. Okay naman nagyanob lang babaw. Away mong lagyan ay no traffic. Iwas ka sa traffic na magamanang ang dalagan sige na. Tapos ang mga trip to madasig na gawa kay taway na itong dalan. Kung mo ang nabulig isang pag-open sa flyover ay doon na gagadagan ng traffic. Sa piyak sang pagpang-alang-alang sang pila ka pumuluyo kag sa pahayag sang structural engineer nga si Nilo Hardeleza nga dako nga risgo ang pagbukas sang flyover bangod sa sitwasyon sani, ginpahayag sang DPWH 6 nga naka-coordinate sila sa third-party consultant kag ginbasehan ng mga series sang load test nga wala na sang paghulag sa mga haligi sang flyover. Any decision sang DPWH alone, it is a collegial decision made after thorough consultation and with basis and proper testing conducted. So gina-respect ko gid ang mga view sa mga engineers nga naka-intindi man sa structures. Pero hindi man kami mag-decide kung wala kami sa basis. Dugang pa ni Oropel, wala sila nagapilit sa mga motorista nga maglabay sa flyover kundi option lang ini agud makalikaw sa mabugat nga traffic kun rush hour. Suno pa kay Oropel nga sa tion nga may pondo na, liwat nga pasiraduhan ang flyover agud maumpisahan ang rectification measures. Ginapasiguro man sa ahensya nga may mga personnel sila nga nagamonitor sa sitwasyon sang flyover sa pagbukas sini sa light vehicles. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, One Western Visayas.